Panginoon, sa pangalan mo Jesus, ito ang aming samot na natin. Amen. Kung makikita po natin, no, sa panahon natin ngayon, no, maging kami rin naman dati, marami. No? Pagdating ng Pasko, no, pagdating ng Pasko, busy lahat eh. No? Ngayon, kayo wala na kayong mga anak rito, pero busy pa rin. No? Pagbibili ng regalo, pagluluto, yung normal na ginagawa ng kultura natin. Maski rito sa Kuwait, ganun eh. Bili ng gamit, bili ng regalo, luto, tapos decor, tapos invita. Kagaya ni Mary at ni Joseph, nakalimutan nila si Christ. Sa sobrang busy, doon sila yung attention nila doon nakatuon, pauwi na sila, hindi pala nila kasama si Kristo. Sad to say talaga, mga kapatid. Ganun ang nangyari sa kultura natin. Busy tayo sa maraming bagay pagdating ng Pasko. Di ba? Imbita rito, imbita sa ganito, Christmas gift. Lalo sa Pilipinas, di ba? Paskong Pasko na yun. Inuman, party. Natapos ang Pasko, yung talagang reason ng Pasko, nakalimutan. Di ba? Parang nanay ni Joseph tsaka si Mary tsaka si Joseph, nakalimutan nila. Ngayon napansin nila, wala si Christ. Sabi rito, hinanap nila. Hindi nila matagpuan. So sa buhay po natin talaga, marami naghahanap, marami nagtatanong, pero hindi nila makita. Sabi nila, pare-parehas naman yan. Magkita lang tayo sa finals. Diba? Diba? Pare-parehas naman yung religion na yan eh. Kita lang tayo sa finals, doon naman tayo magkita eh. No? Ayun sabi ng iba. Pero sabi rito, 3 araw hinanap nila si Christ. Pagdating ng 3 araw, tagpuan nila. Di ba? Nasa templo. Doon po natin makikita, sabi sa Jeremiah 29:13, nasa pakibasa po yan. Ayun, niligay mo kay sa dedication kanina. So, praise God. Jeremiah. Sabi dyan, pakibasa po. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Amen. Sabi ng Panginoon, you will seek me and you will find me. If you seek me with all of your heart, matatagpuan mo talaga ako. And sino mang talaga naghahanap kay Christ, matatagpuan niya. Kagaya si na magulang niya, hinanap talaga nila eh. Kaya after 3 days, natagpuan nila si Kristo. Ayun po talaga naghahanap kay Kristo. Marami sa panahon natin ngayon, maraming ganyan na, hindi, okay lang sa akin. Nagdadasal naman ako, gumagawa naman ng kabutihan. Wala naman akong tinatapakan na sino man tao, nagpapahirap pa nga ako ng pera eh. Sila pa nga lumalapit sa akin. Pero alam niyo po ba, no? Ang sabi sa Biblia talaga, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo nagkasala. Basahin, pakibasa po yung Romans 3:23. Romans 3:23. English to pass. Sige po, kahit English. For all have sinned and fall short of the glory of God. For all have sinned. Lahat daw tayo nagkasala. Sabi, for all have sinned. Lahat tayo nagkasala and fall short of the glory of God. Hindi sinabing, for some have sinned. For all. Lahat tayo talaga nagkasala. Kung babalikan natin yung mga nakaraan natin, tanungin ko lang, sino bang hindi nakapagmura sa atin? Ako nakapagmura ako, di ba? Maski sino hindi nangupit sa atin? Itong piso. Piso, kasalanan din yun. Di ba? Nangupit, nagsinungaling. So lahat tayo nagkasala. Ang Panginoon banal. So sa Kanya, banal talaga ang Panginoon. Kung haatulan tayo, ang notion kasi natin ng sinner, yung mga drug addict, tawag rito yung mga politikong corrupt, di ba? Tapos yung criminal, ayun yung mortal sin. Ayan ang sa ating kasalanan eh. Pero kung biblically, sinabi ng Panginoon, and sabi, for all have sinned and fall short of the glory. Lahat hindi nakapasa sa pamantayan ng Panginoon.
At kung tayo i-judge ng Panginoon, sabi sa Hebrew 9:27, sabi doon, it is appointed for a man to die once and after that, judgment. Minsan lang mamamatay ang Panginoon, pagtapos nyo ay paghuhukom. Hahatulan tayo ng Panginoon. Kung tayo ba, harap talaga tayo isa-isa. Pag dumating ang panahon na yon, tatanungin ka ng Panginoon, paano kita papapasukin sa aking kaharian? Pag sinabi natin, hindi, gumawa ko ng mabuti. Ibibigay yung kasalanan natin at yung kabutihan ginawa natin. Sa tingin mo ba yung mas kabutihan, mas matimbang ba ang kabutihan sa kasamaan na nagawa natin? Pwede na sabihin, gusto natin gumawa ng kabutihan araw-araw kung pwede lang. Kung mayaman nga lang tayo, araw-araw tayo nag-donate No? Pero, ang katotohanan, imbis na makagawa tayo ng kabutihan, minsan nagkakasala pa tayo. Mag-isip tayo ng hindi maganda sa kapwa, kasalanan. Alam ng Panginoon yun. Nagdadrive tayo, di ba? Mga nagdadrive dyan, uminit ang ulo mo, di ba? Kasalanan. So lahat talaga hindi nakapasa. Kaya talaga, pag dinudge tayo ng Panginoon one day, sad to say, lahat tayo, doon tayo talaga pupulutin sa, hindi sa kangkungan. Doon talaga sa hell. Kaya hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Ito ang good news. No? Yung bad news kaya, pero may good news. Ang good news, dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, kahit sino pa, hindi niya kaya iligtas ang sarili niya, kahit tinulungan tayo mismo ng Panginoon. John 3:16, pakibasa po yung John 3:16. Ang tulungan mo si brother Napakamasanay na kaya. John. Yung John, nandyan lang yan. Para lang masanay. Makita mo naman siya dito. New Testament yun. John. Matthew, Mark, Luke, John. Pagtapos ng Luke, nandyan lang yan. Matthew, Mark, Luke. Ay, sabi ba ito kasi ginawa? John. Ayun, John. Alphabetical niya pala ito. John. 3:16. 5:17. Basa pa. Lecture na. Tapos, chapter 3. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Amen. So sabi dyan, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, tayo yun sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Yung mapapahamak na yun ay yung hell. Perish, hindi mapupunta sa hell. Bagkus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siyempre po, gusto natin buhay na walang hanggan. No, makita mo lang sarili sa iyo na pupunta sa impyerno, di ba yung mga video pa lang yun eh. Ayun po, dalawa lang pupuntahan talaga natin. It's either hell or heaven. Pag napunta tayo sa heaven, well, praise the Lord. Ayun naman ang gusto natin eh. Pag sa hell, imagine, wala nang katapusan po yun. Eternal na yun eh. Hindi 100 years, hindi 200 years. Eternal. Kaya mahal tayo ng Panginoon. Kaya binigay niya ang bugtong na anak na si Jesus. Dahil hindi natin kayang bayaran natin mga kasalanan. Isipin niyo po, kung tayo lang sa sarili natin, hindi natin kaya talaga gumawa tayo ng kabutihan. Ganong karami bang kabutihan kailangan natin gawin? Sa krus, ang ginawa ng Panginoon ganito. Ganito po yung illustration ko. Ito. Ako, kunwari ako ang Diyos Ama. Tapos this is Barbara. Okay, harap ka sa Panginoon. Eto, mataba-taba ka, Brad Kyle. Lumapit na ako sana dyan eh. Ito illustration. Darating ang araw, isa sa atin mawawala.
Di ba? Hindi natin yun. Inevitable yun eh. Death. Yes. Ganito. Pag dumating tayo, dito ko muna, Mr. Hans. Ayan. Itong Diyos Ama at ito ka. Okay. It is appointed for a man to die once and after that the judgment. Di ba? Judgment Day. Harap tayo sa Panginoon. Alam mo, pag tinanggap mo ang Panginoon, ito mangyayari. Dito ka na. Pinapakasal na ako? O, harap ka na sa akin. Harap ka sa akin. Yan. Ang nakikita ng Ama, sino na? Si Christ. Siya si Christ, no? Nakikita mo pa ba si Sis Barbara? Hindi na. Hindi na. Praise the Lord. Wala pa din, no? Hindi na nakikita. Kasi, si Hans na. Kasi sabi sa Jesus Christ died for us while we were sinners. Ang ginawa ng Panginoon, once and for all, no, lahat ng kasalanan natin kinuha niya sa cross. That is the greatest trade. Kinuha niya ang ating mga kasalanan sa cross. Pinako niya sa cross, yung dugo na dumaloy sa kanya, hinugasan ng ating mga kasalanan. At hindi lang 'yon, binigay niya sa atin ang kanyang katuwiran, yung righteousness. Binigay yung palit. So, ang nakikita na sa atin ng Ama pagdating ng araw na 'yon ay si Jesus na. And Jesus Christ purchased our redemption, no, on the cross. Binayaran niya ating mga kasalanan. Hindi ka na pwedeng i-judge ng Ama. Ayun ang ginawa ng Panginoon sa cross. Kaya mahal na mahal tayo ng Panginoon kung kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. No? Kasi ang buhay natin dito, mga kapatid, pwede natin sabihin na hindi pa ako handa, hindi pa tanggapin ng Panginoon. Okay naman ako eh. Alam niyo ba, may mga kaibigan kami na kasama namin, nagba-basketball kami. Ngayong araw na to, kinabukasan kinuha siya ng Panginoon. Illustration ulit, ganito. Minister Hans, pasensya ka, dito ka na sa upo ka na. Ganito ang buhay kasi na nangyayari ngayon sa mundo. Ito yon. Etong illustration naman. No? Pasensya na kayo, maraming illustration. Preacher kasi ako. Ganito yan. Ito nangyayari sa mundo. Kaya nakakalimutan talaga natin yung purpose ng Panginoon. Matutulog ako, kain, bibili ng damit, papadala sa pera sa Pilipinas. Matutulog ako, kakain, bibili ko ng damit, papadala ko ng pera sa Pilipinas. Matutulog ako, bibili ko ng damit, bibili ko ng bagong cellphone, bibili ako ng gamit. Mag-invest ako, papadala ko ng pera sa Pilipinas. Matutulog ako, magtatrabaho ako, papadala ko ng pera sa Pilipinas. Matutulog ako, magpunta sa bangko, matutulog ako. Pag ginawa natin ang ginawa ganyan, mga kapatid, nakakapagod. Hindi natin alam, tumatakbo ang araw, wala pala tayo sa Panginoon. Ayun yung istorya ni Joseph. Sa kabisihan nila, hindi dumating ang araw, hindi pala nila kasama ang Panginoon. Akala lang nila kasama ang Panginoon. Pagdating ng araw, hindi natin alam, sabi ng Biblia, huwag mo ipagmalaki ang bukas. Sabi rito sa Bible, it's like our life is a vapor in the wind. Alam niyo, pag nagpakulo ka ng tubig, yung vapor, usok, nandun tapos mawawala ka agad. Ganun lang kabilis ang buhay. Kanina nga, ano lang ginagawa natin, ngayon gabi na. Di ba? So, ganoon ang buhay, mga kapatid. Kaya, praise God at pinaunlakan nyo kami na may share yung gospel ng Panginoon. Paalala, para sa ating lahat, na ang Christmas, no, hindi masama 'yun. Pagkain hindi masama, damit hindi masama, ang party hindi masama. Pero wag natin makakalimutan yung reason kung bakit tayo nagsasaya. That is the birth of Christ, our Savior. Na minsan dumating dito sa mundo para bayaran natin mga kasalanan. Ang malungkot niyang mga kapatid, kung aalis tayo sa mundo na hindi natin siya kasama. Nakalimutan natin siya. Pagdating ng araw, ang sabi sa Biblia,
Di ba? Yung ginudge niya, sabi ng Panginoon, umalis kayo sa akin, sa aking harapan, hindi ko kayo kilala. Ayun ang mga nangyayari. So, meron lang itong isang tanong, dito ako magtatapos mga kapatid. Kung hindi nyo pa tinatanggap sa inyo si Christ, o pwede nyo sabihin, natanggap ko na ba si Christ? Kung babalikan ko yung mga yung panahon ng buhay ko, tinanggap ko ba siya? Tinanggap ko ba talaga? Siguro ngayon yung pagkakataon. Alam niyo ba na hindi aksidente itong pagpunta rito? Hindi aksidente kasi ito yung kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. From eternity past, bago pa lang likhain ang mundo, nakita niya yung mga nangyayari na eh. Naniniwala ka. Ngayon kapangyarihan ng Panginoon. Even this moment, nakita na ng Panginoon to. No? Nakita ka na niya, nakita na kayo, nakita niya na yung anak niyo, hindi pa kayo nagkakakilala. That is the power of God. Because God is omnipresent God, all-knowing God. Omnipresent, ibig sabihin always present. In eternity past, in eternity future, andun na siya. Kaya etong sandali na to, alam niya na. Ito 'yon. Sabi ng Panginoon sa Revelation, basahin ko po basahin na rin natin doon sa sa dulo. Anong chapter? Revelation 3. 3 verse. Hindi, nakalimutan ko eh. Hindi naman ako magaling sa Biblia, honey. Dahil lang, natin ko lang. Hindi ko kasi Sorry naman. Magmamadali siya. Ito, 3:20. Pakibasa po, 3:20. Yan. Ganda nakalagay dyan. Sabi dyan, pakibasa po. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him, and Amen. he with me. Amen. Amen. Sabi rito, doon ako sa labas ng pintuan nyo. Kumakatok ako sa inyong pintuan, kung sino man magbukas sa akin at papatuloyin ako, pagkasama kaming kakain. Alam mo yung Creator, yung gumawa ng langit at lupa, di ba, kasama mo kakain. Ibig sabihin, kasama mo siya hanggang buhay, habang buhay. So, ibig sabihin, kumakatok siya sa iyong puso. Kung papapasukin mo siya sa iyong puso, mananahan na siya sa iyong puso. Di ba napakasarap? Ang Panginoong Jesus ang nagsasalita niyan. Pero yung pintuan na yan, kapatid, ito yung, meron kasi nag-drawing yan eh. Yung pintuan na yan, di ba meron dito, may doorknob tayo nasa loob. Yung pintuan na yan, walang hawakan sa labas. Di ba kasi, di ba pag nasa labas tayo, papasok rin tayo. Kasi hindi siya namimilit. Hinahayaan niya magbukas yung tao sa pintuan, sa loob. Kung papatuloyin mo, kumakatok siya. Kung papatuloyin mo siya, hindi siya namimilit eh. Gawin ng Panginoon. So kung patutuloyin natin ang Panginoon sa ating puso, mga kapatid, ang sabi sa John 3:16, di ba? Whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life. So kung kumakatok siya sa iyong puso, mga kapatid, sino man sa atin narito ngayon? Ang Panginoon nagsasalita. Nais siyang patuloy mo siya sa iyong puso, sa iyong buhay. Nais kanyang makasama. Ayun ang, hindi po tayo naliligtas sa anumang reliyon. Hindi po nasabing pumasok ka sa ganitong reliyon, pumasok ka sa ganitong reliyon. Kung yun lang ang principle para maligtas tayo, pinasok na natin lahat ng reliyon. Pero sad to say, hindi po sa reliyon. Ang nakapagligtas sa atin, yung relasyon natin sa Kanya. Kaya nga yun eh, kung meron tayong relasyon sa Kanya, ayun yung ticket natin talaga sa langit. Sabi kasi ng Panginoon, alam naman natin siguro narinig ito, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Walang makakarating sa Ama maliban sa akin. So kumakatok siya sa ating puso, mga kapatid, kung patutuloy natin siya, ayun yung the best Christmas.
gift. Yun yun, di ba? Not the material things. Gusto ko rin yun. Pero hindi yun yung pinaka-ano, di ba? Pinaka-essence. Not the material things, not the money, not the bonuses, but the eternal life. Eternal yun. Yung mga material na yan, iiwan natin yan eh. Ang pera natin sa bangko, alam mo ba? Dating araw, iba na makikinabang yan. Yung bahay natin, iba na rin makikinabang yan. Mag-aasawa yung mga anak, doon natitira. Iba na. Umating araw, iba na mangyayari. Pero ginagamit din ng Panginoon niya mga yan. Ayaw din naman ng Panginoon na masira yung buhay natin. Kaya lang balance. No? Kailangan pinagtutuunan natin ang ating spiritual, ganun din ang ating mga practical. So, kung nais niyo pong tanggapin ng Panginoon, mga kapatid, kung nais niyo po, hindi namimilit ang Panginoon, tanggapin niyo siya sa simpleng panalangin na to. Yung panalangin na to, mga kapatid, kasi huwag niyong palampasin. This is the appointed time of God. Yung sabi ko nga, hindi na-surprise sa Panginoon na nag-usap tayo rito. This is an appointed time with God. No, na talagang binibigyan niya talaga tayo ng pagkakataon. Kasi alam ng Panginoon, dito sa kwento, sabi ng Panginoon, di ba sabi sa kwento, natagpuan nila ang Panginoon after 3 days. And I believe with all of my heart, alam ng Panginoon, nagtatanong rin kayo. Sa puso nyo, mag-asawa, andun nakita ng Panginoon na meron din kayong nais na mangyari. Nagtatanong din kayo, no, na, Panginoon, gusto nyo, meron kayong desire sa puso eh. Ang Panginoon na nakakaalam yun eh. Kaya binibigay niya kayo ng pagkakataon. Kasi kung hindi kayo nagsaliksik, hindi nyo matatagpuan ng Panginoon. But the best gift, no, eto na yun. Hindi tayo kapatid na hindi tayo maliligtas sa mga kabutihan. Yung kabutihan, bunga na lang yun ng ating pananampalataya. Kasi kung kaya mo mabuhay o ligtas ang sarili mo sa kabutihan, hindi na sana nagpapako ang Panginoon sa cross. We saved by grace. For the last time, I want you to read the Ephesians 2, 8 and 9. Ephesians 2. Nagpapatay siya, no? Sa New Testament. Ephesians. Ano yan ang mga yung bakit yung pag namatay na din pwede ka sorry. Alin Nakita mo na po? Ah, Ayan, pakibasa po. alin dita? 8 and 9. Ephesians 2? Opo. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. Amen. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Amen. So sabi niya sa Tagalog, ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Hindi ito sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Nang sa ganoon, walang sino man ang makapagmalaki. Diba? Sabi ng Panginoon. So tayo nabubuhay, nasisave lang tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Hindi natin pwede sabihin na, di ako mabait, di ako nagganito, ako nag-donate ng ganito. Sabi diyan, we're saved by grace sa biyaya lang. Ayun yung saved ng grace ng Panginoon. Na hindi tayo karapat-dapat tanggapin yung grace na yon, but because God is good, no, ayun yung character niya, ibinibigay niya sa atin yung grace. Ngayon ang tanong ko nga, I encourage you, no, na kung nais niyo pong tanggapin ang Panginoon mula sa puso niyo, ito yung pagkakataon na yun. Ito po yung tanong, nais niyo po ba tanggapin ang Panginoon? Maaaring sabihin niyo, tanggap ko ng Panginoon. Tanggap ko na, matagal na. Pero, this is the time siguro, pwede niyo tanggapin uli ang Panginoon. Hindi naman walang na-overdose sa pagtanggap. Diba? Kaya sabi ko na hindi to aksidente na nandito kami.
This is your appointed time. May gusto ipagawa sa inyo ang Panginoon na isa siguro yung assurance of salvation, maintindihan nyo ngayon. No? Kung tatanggapin nyo ang Panginoon, sabihin nyo lang yung simpleng panalangin na ito. But, I want you to do this, mga kapatid. It should be from your heart. Huwag nyo isipin na para makalis na sila, Pastor, gawin ko na to. Wag. This is your appointed time. Don't let this moment pass. This is your appointed time. Simple lang yung panalangin na to. It takes 1 minute lang, or 1 minute, but it should be from the heart. Sige po, sundan nyo lang po yung panalangin ko na to kung nais niyo po. Pero, ito pong gagawin natin, biblically, ang sinasabi rito, kailangan sabihin nyo rin. Sabihin nyo rin po. Kasi sinabi rito sa Romans 10, 9 to 10, ang sabi po dyan, ang sabi sa Romans 10, 9 to 10, galit kasi ito. Ito po. Sabi rito sa 9, kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. 10, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at gayon napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi, sa gayo'y naliligtas. So napaka-importante para na sinasabi natin mula sa puso. Para kung ito yun yung the power of the spoken word. Di ba ang mga presidente, pag nanumpa sila, ang kamay natapos sinasabi nila, there's a power in the spoken words. Ayun po yung sinasabi ng Biblia. So yun po yung sinasabi ng Biblia, kung sasabihin natin, wala sa ating puso. Sige po, kung kayo po ay naniniwala sa sinasabi ng Biblia, no, sundan nyo lang po yung napakasimpleng panalangin nito from the heart. Ngunit, guys po ng Biblia na sabihin nyo. Okay po? Sige po, manalangin po tayo. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, naniniwala ako Naniniwala ako na ikay na ikay namatay sa cross ng Kalbaryo ng Kalbaryo upang bayaran upang bayaran ang aking mga kasalanan. ang mga kasalanan. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maraming salamat. maraming salamat. Ako'y nananampalataya sa iyo Ako'y nananampalataya sa iyo at humingi sa iyo ng tawad at humingi sa iyo ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. At mula ngayon, at mula ngayon, pinapapasok kita pinapapasok kita sa aking puso. sa aking puso. At mula ngayon, At mula ngayon, maghari ka maghari ka sa aking buhay. sa aking buhay. Mula ngayon, Mula Mula ngayon, ngayon, ikaw ang aking Diyos. ikaw ang aking Diyos. Samahan mo ako Samahan mo ako sa paglakad ko sa paglakad ko sa mundong ito. sa mundong ito. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pinupuri kita, Pinupuri, dinadakila, dinadakila, at sinasamba. at sinasamba. Amen. Amen. Ako lang po mananalangin. Panginoon, maraming salamat